Yakapin mo po muna yung katabi mo at sabihin mo, happy weekend. Kasi bukas weekdays na uli. Praise God. At binabati natin ang Central ng ika-27 anibersaryo. Amen. Kapurihay sa Panginoon ng kanyang katapatan. Hallelujah. Umabot na po ng 27 years ang Jesus Christ the Deliverer Ministry around the world. At tayo ngayon sa susunod na linggo ay magsa-celebrate. Susunod na buwan ay magsa-celebrate naman ng ating ika-17 anibersaryo. Amen. At bago po ako magtuloy-tuloy sa salita ng Diyos, let's just awitan lang uli po natin ang Panginoon. Because these words that we are going to sing are the words that you are going to sing kapag tayo ay nasa langit na. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, holy forever. Maririnig sa langit ang mga nagpupuri sa Espiritu at katotohanan. Holy, holy are you, Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing this song. As we sing it, we praise Him, we give Him thanks and glory. What we will do. And this is what the Lord can see right now before this place. Hallelujah. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Let's sing to Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creations cries, holy, you are lifted high. Can we lift our hands before the Lord and sing it to Jesus? Praise Him. Holy forever. And if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever. Kung nirinig ka ng Diyos, ikaw lang ang makakaawit nito sa Panginoon. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing this song. Sing the song forever to the Lamb. Sing this song. Sing this song forever and amen. All the angels cry, holy, all creations cries, you are lifted high, holy, holy forever. Oh Lord, hear your people sing. Hear your people sing. Oh, to the King of Kings. Oh Lord, you are holy. Holy, you will always be holy, holy forever. Let's sing to Jesus and the angels cry. The angels cry.
Holy, you are lifted high. Sing it to Jesus. Holy, holy forever. Lord Jesus, hear our people singing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, because your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, there's no other name but Jesus. Dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Thrones and dominions. Yes, all powers and positions will bow down to Jesus because your name is the highest. Your name, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high. Allow us, oh Lord, to worship you in spirit and in truth. We sing you are holy, Lord, to the King of Kings. You are holy, will always be holy, holy forever. Can we give it to God? And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, yes, holy, holy forever. Let your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Worship the living God. Sige po, pasalamatan mo ang Diyos na pinili ka ngayong araw na ito ng Panginoon na makarinig ng kanyang salita. Pinili ng Diyos na ikaw, hallelujah, ay makaranas ng kanyang presensya na hindi mo maikukumpara sa mga nagdaang araw. But the Lord wants your heart. The Lord wants to see, hallelujah. Are we willing to receive Him? Yan ang gagawin mo sa langit, kapatid. Ang papurihan siya, ang bigyan
ka dyan ng mataas, hallelujah, na papuri. Sige pa, pasalamatan natin ang Lord sa nakaraang pag-iingat niya sa ating mga mahal sa buhay, sa kaligtasan ng ating pamilya, sa patuloy na pagsama niya sa iyo araw-araw. May biyaya ng bagong umaga, may biyaya ng kalakasan, may biyaya ng pag-ibig ng Diyos na palaging magpapaalala sa iyo. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Ano man ang pagdaanan mo, sinabi niya sa kanyang salita, siya'y tapat at ang kanyang pangako kailanman ay hindi magpapako. Ganyang magmahal ang Diyos sa mga tunay na lumalapit sa Kanya. Hallelujah! Tunay na papuri, pasasalamat at pagsamba ang iaalay natin sa Kanya ngayong umaga. Para ba siya kararaya? Para yalalaya, raraya, lalalaya, raraya. Para lalalalaya, lalamang, lalamang, lalalalalaya. Yes, kara. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Mula sa aming puso, buong kaluluwa, command your body, command your soul to praise Him. Come on, open wide your lips, open wide your mouth, and the Lord will fill you now. Let the praises be heard. Let the true worship be given to the King of Kings, to the Lord of Lords. Horeba shakareba. Layalalalay. Holy are you, Jesus. Horeba shakababayante. O sigalereba shakababaha. Let's say your name's the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry. Sing it to Jesus. Coming from your heart. Sing it aloud. Hindi mo alam kung kailan mo siya muling pupurihin mula sa iyong puso at mula sa iyong kaluluwa. Hear your people. Hear your people sing. Shall we lift all our hands? Even the worshiper, pwede ba itaas natin sa media? Kayo mga usher, can we raise our hands together and worship the living God? You will always be holy, holy forever. Once again, and the angels cry, holy. And the angels cry, holy. This is the time that you will raise your hands. Say to God, hallelujah, the holy is for you. Walang hawak ka ng Panginoon, kundi ang bibig ay tunay na papuri at pagsamba.
and the angels cry, holy. All creations cry, Rabashande, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, declare it. Holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. Papuri po ng palakpak sa Diyos na siyang banal at kataas-taasan. Hallelujah! Hura ba siya kabamahan de rebusyonde. Sige po tayo makakaupo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang salita po ng Panginoon, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magkasama tayo sa simula at magkasama tayo hanggang sa huli. Hallelujah. Praise God. Kaya tingnan mo ng mabuti yung mga katabi mo sa unahan, sa harapan. Okay lang yan kung mga napahi yung mga makeup natin. Okay lang yan. Sa susunod, wag na tayo mag-makeup. Kasi baka pag nakita nyo, tumutuloy yung luha ko dito, nagiging clown. Amen? But praise and glory to God. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. So, ang ating pong pinag-aaralan, that's the presence of God. Alam niyo po, maraming natatakot sa presensya ng Panginoon. Totoo po yun. At alam niyo kung sino yung natatakot? Yung hindi kilala ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matatakot. Noon natatakot po ang tao sa presensya ng Panginoon kasi alam nila kung anong mangyayari sa kanila in the presence of the Lord. But praise and glory to God, sabi mo sa katabi mo, in the presence of God, there is freedom. Amen. There is healing. There is deliverance. Ngayon, hindi na ho kinatatakutan yung maranasan mo ang presensya ng Panginoon kasi una-unang gusto niya nakatira siya sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sino nakatira dyan? Okay. Wala pong iba kundi ang banal na Espiritu dahil yun ang sabi ng Panginoon, yun ang nais niya. Kaya ho, every time there's an opportunity to praise Him, you praise Him with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. Bigay mo na lahat. Kasi you don't know when will be the last time that you will praise Him again. Di tayo sigurado sa kung anong mangyayari bukas. Tama ba? Sino dito yung alam mo na kung anong mangyayari bukas? Wala akong nakakaalam kundi ang Diyos lang. But one thing is for sure. You know saan ka pupunta bukas. Kung sakaling hindi ito dumating. Praise God. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, nagpapasalamat ako sa buhay mo. Lagi kang katabi. Amen. Lagi tayong magkatabi. So, next time, hanap ka na ibang katabi.
Hindi, okay na yan. Kung komportable ka sa katabi mo. Minsan masarap gigilin yung kilala mo eh. Amen. Sige nga, gigilin mo nga yan kung talagang nanggigigil ka dyan. Kasi pagka sinabi minsan, tapikin mo, hindi mo matapik, hindi mo kilala. But praise and glory to God, naging seatmate na kayo. Kaya alam mo, pag nawawala ka sa upuan na yan, may naghahanap sa'yo eh. Amen. So yung sa katabi mo, may naghahanap sa'yo. Amen. Praise God. So as we said, as we mentioned, we are celebrating the 27 years po ng anniversary. Kanina umaga, naka-attend na ako sa FB Live. At talagang ang puso mo pala pagka mapagpasalamat ka sa Diyos, lahat ng bagay na aalala mo yung kabutihan niya. Hindi mo na naaalala yung mga pangit na nangyari sa buhay mo. Kasi wala nang pangit. Amen. Wala na hong pangit sa atin nung dumating ang Diyos sa buhay natin. Lahat naging maganda na. May pagsubok man yan, ang resulta niya maganda pa rin. Tama po ba? Amen. Kaya pinag-aaralan po natin sa buong buwan ng Oktubre, nandun po si Pastor Don, Pastor Alisa. Umattend sila yung second service. Pwede naman sumika muna. Singa muna tayo. May tinatagong sipon dyan, labas. Lahat na sipon, ubo, lagnat, trangkaso, palalayasin natin. Amen. Bawal ang magkasakit. Hindi ho bawal. Hindi ka talaga magkakasakit. Alam niyo po, sa loob ng isang taon na po yung na ikwento ko sa inyo noon na sabi ng office mate ko, may sakit ako. Ay dahil pinaniwala ako, nagkasakit ako. But praise and glory to God, after that, hindi na po uli ako nagkasakit. Glory to God. Amen. Never po ako nagkasakit. Ako lang masaya. Kasi ako yun. Tanungin katabi mo, nagkasakit ka ba na isang taon? O, sino dito hindi nagkasakit sa loob ng isang taon? Amen! Amen! Ayan, praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Sis Mavic, Sis Mary. Praise the Lord. Isang malaking biyaya po yung ngayon, mo na sa taon na ito ay hindi tayo magkakasakit. Hallelujah. At kayang ibigay ng Diyos yan. Actually, naibigay na yan. Kapag kaninanamnam mo ang Holy Communion, at pinaniwala mo talagang kanyang salita, sabi niya doon, lahat ng klase ng sakit at karamdaman, dinala niya sa krus ng Kalbaryo. Bakit po ako nagkakasakit? Ba't nagkakaroon ng manifestation sa akin ang sakit? Palayasin mo lang. Kasi squatter po yan, hindi taga dyan yan. Amen. Nagka-pimple ka, sabi mo. Ito nga, may pimple. Hindi naman sakit ang pimple. Diba? Tumubo lang. Baka hindi nakakain, hindi rin nakatulog. Napuyat, kaya nagka-pimple. Yung mga reaction ng mga yan eh. Pero pag halimbawa, meron kang iniinda, sakit sa katawan mo, na talagang mapera, sakit ng bulsa. Hindi ko pinalalayas yun. Yung sakit ng bulsa, hindi pinalalayas yun. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo papalayas yun. Yung sakit na yun. Pero yung espiritu na nagdadala ng kahirapan sa buhay mo, pwedeng palayasin yun. Praise God. Kaya lang, meron din gustong paggawa ang Diyos sa'yo. Marami po sa amin mga nagpapapray ng prosperity at ng mga, ng kanilang pagyaman. Kaya lang, wala akong mali magpapray. Okay po yun. Pero pag may sinabi ang Diyos, ginagawa po ba natin? Kasi may prinsipyo po ang Panginoon para sa ating finances. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, susunod ka na. Marami dito nagka-bonus, hindi nagpasalamat. Sino dito nagka-bonus, hindi pa nagpapa-thank you? Mag-thank you kayo kay Lord. Hindi kami manghihingi, huwag kayo mag-alala. Hindi kasi yun po ay testimony. Testimonya yun, nakabutihan ng Diyos. Amen. Yung mga, wala akong pinatatamaan ha. Hindi ko alam kung may mga nagka-bonus sa inyo kasi ako pinagpapasalamat ko na hindi pa dumarating. Dapat ngayong October, sabi ng boss ko, ngayon yung ating bonus saka increment. Sabi ko, thank you Lord. Kaya lang na-hold. Next month daw. But thank you Lord pa din. Amen. Kaya next month, may pasalamat po uli ako. At lahat ng yun ay sa katapatan ng Diyos. Hindi lamang katapatan mo. Amen. Kasi ang Diyos tapat sa mga taong tapat. Kung ikaw tapat sa Diyos, mas higit na tapat ang Diyos. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi lang bonus. May promotion pa. May increment pa. Magkakapatid po yun eh.
na-increment ako, meron pa akong promotion. Amen. Mag-i-start ngayon. Kaya nga lang, nung nag-pray ako, sabi ko, nagsabi na rin ako, Pastor Don, tatanggapin ko po ba yung promotion? Kasi pababiyahihin po ako, babiyahe ako. Kaya ako naiiyak. Sabi ko, parang di ko kaya yung gawain. Ganyan ko kamahal ang gawain ng Diyos. Hindi ako nagbo-boast, pero parang hindi ko kaya na midweek hindi ako makaten. Sa tanang buhay ko, sa totoo lang, pumula nang maborn again ako, wala akong absent sa midweek at Sunday service for the glory of God. Kasi nandun na yung tahanan ko eh. Sabi mo sa katabi mo, yun yung tahanan mo. Sino dito gusto lagi mo uwi sa bahay, lalo na maganda yung bahay mo? Amen? Diba? Parang lalo na ang laki-laki, tapos doon ka, kampate. Sa presensya ng Diyos, yun yung tahanan natin. Ang problema sa atin, kaya tayo minsan lalong namomroblema, nag-i-stay ka doon sa tahanan ng problema. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa presensya lang ni Lord. At ngayon, ito ho ang good news. Ito na, malapit na tayo doon sa panahon na wala nang lugar ang sakit, karamdaman, ang kahirapan. Wala nang lugar ang mga kabiguan sa buhay natin. Bakit? Malapit na yung pagbalik ng Panginoong Jesus. Amen? And how many are excited? Say hallelujah. Malapit na ang pag-harvest. Pwede po ba dito na lang po ako sa lupa? Hindi pa po ako ready. Sabi sa katabi mo, huwag kang papaiwan. Mahirap pong maiwanan sa second coming ng Lord. Bakit? Kasi doon yung gugustuhin mong mamatay, pero hindi ka mamamatay. Kahit tumalong ka sa building para magpakamatay, dahil hindi mo kakayanin ang hirap na daranasin, alam mo, hindi ka mamamatay. Parang pusa, siya mambuhay. Ba't ba yung pusa, no? Parang naganon lang sila pagka natalon sa mga matataas na building. Pero dito po, sa 7 years, ang tawag dyan na years of indignation. Yan ang panahon na yung hirap na hindi pa nakikita ng ating mga mata, kung sino mang tao, hindi pa nila nararanasan yung ganong hirap, doon mangyayari sa loob ng 3.5 years. Sabi mo sa katabi mo, natatakot ka yata. Huwag ko tayong matakot dahil ang katotohanan, pag nalaman natin ang katotohanan, yan po ang magiging comfort mo. Amen? Marami lang natatakot kasi hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya nga pinaalam ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya nga pinaalam sa atin ng kanyang salita. Kaya ang title natin ngayon is Ripe for Harvest. Sabihin mo, hinog na. Yung po palang mga ewan ko pero nabasa ko lang kanina. Sino nang nakapagtanim ng mansanas? Yung palang mansanas, pag po pala yan ay bumunga na, malalaman mo rin kung hinog na yung apple na yon. Yung green, yung green apple, paano mo malalaman na matamis na or hinog na? Pag naging hindi yun magiging pula, kaya nga green apple yun eh. Amen? Pag daw natikman, paano matitikman? Guguhitan mo. Pero doon po pala, yung palang apple pala, ang isa sa indication that he is ready for harvest, kapag ginanyan mo, bumitaw na siya sa sanga. Okay? Science po tayo ngayon. No? Pag ginanyan mo, pag pinik mo siyang ganon, pero pag hanggat iniikot mo siya, nakadikit pa rin siya, hindi pa hinog yun. Amen. Kailangan pa niya ng ilang panahon para siya'y mahinog. At sabihin mo sa katabi mo, hinog ka na ba? Ha? Kasi dati, di ba sa mga nakaraan, ang mga pinag-aralan po natin is yung harvest. But this time, o yung nag-harvest o yung nagsisid. But this time, ang pag-aaralan natin, yung iha-harvest. Ikaw. Kasi this harvest is pertaining to people. Ngayon, pag dumating ba ang Diyos, ready ka to be harvested. Amen. O nakakabit ka pa rin sa mundo. Amen. Lord, di pa ako ready. Abay, maiiwanan ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka. Hallelujah. At paano tayo magre-ready? Manatili po tayo sa sanga. Amen. Hintayin mong may mag-pick sa'yo.
Yung ibang bunga nalaglag na, pero ikaw, hinaghihintay ka ng mag-harvest sa'yo. So sa Matthew 13, 24-30, yan po ay isa sa binasa natin kanina, isa yan sa mga parable ng Panginoong Jesus, kung saan niya ikinukumpara ang kanyang pagbalik. Amen. Amen. So sino naniniwala, babalik si Jesus? Pag hindi po kayo naniwala, alam niyo po yung mga taga dito, sila naniniwala, babalik si Jesus. Tanay mo yung katabi mo, naniwala ka ba? Magbasa po tayo ng Bible. Kasi nasulat po yan, ang kanyang pagbalik. At meron bang judgment? Meron po. Yung iba, tinitake for granted dahil natatakot. Pero alam niyo po, sa nagmamahal sa Panginoong Jesus, hindi ka matatakot kasi alam mo kung ano yung pupuntahan mo. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Save ka na. Praise God. So sa mga hindi nakakaalam, ang sabi doon, di ba, yung binasa natin, paghihiwalayin. Pero habang itinanim, merong farmer, may nagtanim, at the same time, may nagtanim din ng masamang buto, binhi. Sinabayan. Kaya sa buhay natin, magtataka ka, bakit kung kailan ka nasa Panginoon, may tumutubong mga challenges sa buhay mo? Kasi may enemy. Sabi mo sa katabi mo, may enemy. Tinataniman ng enemy na para ikaw ay mabulabog. Na para ikaw ay hindi ka makita. Sino dito yung mga 411? Minsan ang hirap, di ka makita. Aba, pero matindi yan. Small but, So kapag yung weed, o yung tinatawag po natin, di ba, yung weed ay nag-grow, hindi pala pwedeng basta-basta tanggalin. Amen? Bakit? Baka mabunot din yung wheat. Praise God. Dito po tayo ay wheat. Amen. Wheat ka. Sabi mo sa katabi mo, wheat ka. Wheat, yung grain. Nakakita na ba kayo ng wheat? Yung mga kinakain ng mga nagda-diet. Wheat bread. Ano pa? Wheat grains. Wheat, kung lahat ng mga wheat. Sa Bisaya ay wheat din. Wheat bread. Yan. At sabi ng Panginoon, ang itinanim ng kaaway sa'yo ay weeds. Ay sa mundo ay weeds. Ibig sabihin niyan yung mga nagpo-promote ng evil, ng lies, amen, ng poverty, ng confusion. Praise God. But today, we will run kung ano yung ibig sabihin ng I am ripe and ready for harvest. Sino dito ready for harvest? Anytime, pwedeng dumating ang Diyos sa buhay mo. Amen? At kunin ka ni Lord. Huwag po muna. Lord, wag po muna. But who knows? Amen. Ang mahalaga, lahat tayo nasa Panginoon. Okay, number 1. Paano natin masasabi na tayo ay ready for harvest? Tayo ay ripe and ready for harvest. Number 1 is when I heard His voice and I do not harden my heart. Okay? Number 1 that you can say that you're ripe and ready for harvest or ready to harvest is when you heard His voice and you do not harden your heart. In Matthew 13, 24-26, alam niyo po, may pagkakaiba yung heard sa listen. Tama po? May pagkakaiba yung heard doon sa listen. Yung sinabi ng Lord dito, kung marinig mo, if you heard His voice, ayan, sabi ng Matthew 13:24, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. Pero habang siya'y tulog, tapi kami yung katabi mo, tulog ka ba? Sabi doon, while everyone was sleeping sa gabi,
Kaya alam niyo po, mahalaga nagpe-pray sa gabi. Yung iba, pagkakain, sa gabi. Sabi mo sa Hindi ikaw yon. Sabihin natin, magpe-pray tayo sa gabi. Alam niyo po, bless yung mga nandito ang inyong mga asawa. Lagi ko itong sinasabi. Kung nandito inyong mga asawa, inyong mga anak, call them and pray with them in the evening before kayo matulog. It's your privilege. Na bago matulog, sama-sama muna tayong manalangin. Nakalakihan ko po yan, nung bata pa kami, ganyan kami. Pero nasa Katoliko pa kami. Yung tatay namin, hindi naman sila nasama sa aming mag-pray. Pero inuutusan niya kaming 3 magkakapatid, mag-pray muna kayo. After we pray, di ba kulambo noon? Pagka nakakulambo, hindi ka na pwede lumabas. Kasi baka pumasok ang lamok. Di ganito gawin nyo, lumabas kayo, papasukin nyo lang. So, after po namin mag-pray, tatawagin namin yung nanay at tatay namin. Nay, tay, tapos na po kami mag-pray. Lalapit sila, ibe-bless nila kami ganyan. Okay, God bless you, God bless you, God bless you. Matulog na kayo. At napakaganda pong privilege ng mga nandito, mag-asawa, yung pamilya, gawin niyo po yan. At talagang maganda naman ang resulta niyan. So, kailangan, habang sabi dito, while everyone is sleeping, kaya mahalaga na magpasalamat ka, at you hope for tomorrow, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Habang tayo natutulog, may demonyo pala na nagtatanim ng kung ano-ano sa buhay natin. Kaya minsan nakakapanaginip ka ng ayaw mong panaginip. Mapera na lang, marami kang pera, bigla ka nagigising. Ang sama sa pakiramdam, yung nagbibilang ka na, ay, ang dami kong pera, bigla ka nagising. Yung ilalagay mo na sa bag mo. Saktong-sakto. Hallelujah. And sabi sa 26, nung tumubo yung wheat at nagkaroon na ng heads, then sumabay ang kaaway. Amen? Kaya the more kang pinatutubo ng Diyos, the more kang pinag-grow ng Lord, sumasabay pala ang kaaway. Kaya nga sabi mo noon, nung hindi ka pa Kristiyano, wala namang demonyong nanggugulo sa'yo kasi nga, hindi ka karapat dapat guluhin. Sabi nung ano na yan, sure ball ko na yan Kampante na siya sa'yo. Kaya lang, nung dumating ka sa Panginoong Jesus, biglang merong, kaaway na na-assign sa'yo. Pero wag tayo mag-alala. Bakit? Kung may kaaway na naka-assign sa atin, may angels din na naka-assign sa atin. Amen? Alam niyo ba yon? May anghel na nag-iingat sa atin. Kaya pag matulog, i-deploy mo na yung mga angel. Angel on assignment, arrest every evil spirit, hallelujah, while I was sleeping in Jesus' name. Pwede ka nang gumanon. Amen. Ang bilis mo namang makatulog. Talent talaga yun. Hallelujah. Biyaya ho ng Diyos ang good sleep. Amen. Galing sa Panginoon. So, when you hear His voice, we do not harden our heart. Hebrews 3 verse 15. Hebrews 3 verse 15. Ano ba ibig sabihin ng heard? Marami kasi nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero dumaan lang dito sa kabila. But, sinasabi ng Lord, when you heard His voice, yung bang tumama sa puso mo. Di ba minsan may ganyang salita ng Diyos? Narinig mo, tapos parang biglang nag-react yung puso mo. Amen. O wala lang, ganun ka pa din. Pag dumaan dito, ganun pa din. Okay? Hindi ho, ako naniniwala ako dito lahat. Pag dumadaan yung word of ng Lord sa atin, sa ating puso, nagre-react, sa ating puso, sa ating tenga, nagre-react yung puso mo Amen! Amen! Mapera na lang, tulog ka ngayon. Tanay yung katabi mo, tulog ka ba? Mamaya ka na matulog sa bahay. Okay. Sabi ng Bible, basahin po natin, 1, 2, 3. Hebrews 3:15. As he just been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. Kailan daw? Ngayon!
sabi ng puso mo, ay, parang pumasok sa puso teka, meditate mo uli. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, meditate uli. Kasi pag tumatama sa puso, ibig sabihin, may sinasabi ang Diyos. At alam niyo po, may pinagagawa ang Lord. Ang opposite ng obedience ay... yes, totoo po yun. Siyempre, ang kabaliktaran ng obedience ay disobedience. Ano yun? Hindi pagsunod. Pero alam niyo bang may kapatid ulit yun? Magpinsan, magkapatid, magkababayan. Ang kalaban din ng obedience ay rebellion. What is rebellion? Hindi ka na sumunod, gumawa ka pa ng opposite dun sa pinagagawa sa'yo. Hindi ka na nga sumunod, gumawa ka pa ng mga bagay na opposite sa pinagagawa sa'yo. Halimbawa, ang sabi sa'yo ay, Jet, maghugas ka na ng pinggan. Yes, ano yan Yes, Lord. Amen. Halimbawa, hindi siya sumunod. Ayoko nga maghugas ng pinggan. Hindi ko gawain yan. Hindi na siya naghugas ng pinggan. Ano pang ginawa niya? Nag-create pa siya ng maraming hugasin. Sabi mo sa katabi mo, maghuhugas ka ng pinggan. Kasi baka maging rebelde ka. Diba? Yung mga rebelde sa atin, mga tinatawag na NPA, bakit sila tinawag na rebelde? Ayaw nila sumunod sa ating batas. Gumawa pa sila ng sariling batas laban doon sa batas ng Pilipinas. Naku, sorry po. But that's how it illustrates. Amen? Kung baga, sinabi na sa'yo ng Diyos, ito yung gawin mo, hindi mo na nga sinunod, ang ginawa mo pa, yung opposite ng pinagagawa niya. Sabi mo sa katabi mo, do not harden your heart. Amen. Because the Word of God, hallelujah, will always reveal the things that will make you proper. Amen. Ang Diyos po hindi magsasabi ng ikapapahamak mo. Hindi siya magsasabi sa iyo ng mga bagay na gagawin mo para idulot ng paghihirap sa iyo. Napakabuti ng Diyos. At ang sabi niya doon, my words are not burdensome. Hindi ito mahirap sundin. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi mahirap sundin. Anong madaling sundin? Salita ng Diyos, salita ng asawa. Pasensya sa mga may asawa. Wala kasi akong asawa, kaya hindi ko alam. Kaya nga tinatanong ko po, anong madaling sundin? Abay, sa bahay may voice command. Hindi na ako magbabanggit. Sabi, sa bahay may voice command. Bakit? Abay, yung ilaw namamatay. May command, may nagko-command. Okay? Para wag magtalo, yung mag-asawa, bumili na ng Alexa, ano ba yun? Turn Omega Blue. Hala, pati yung mga bata. Alam mo kung kanino nakuha, nasan yung mag-asawang yun? Nasan si Cyril at saka si Dude? Ate, yan na lang ang pa-birthday mo sa akin. Kasi narinig ko doon kila Alexa. Alexa nga ba? Ano ang pangalan? Sabi ko, pag yan sumagot sa inyo, bahala kayo. Nasagot. Pati mga pamangkin ko kinakausap si Alexa. Diyos ko po, nakakatakot sa huling panahon. Hindi mo alam kung sino totoo mong kausap. Kaya sabi mo sa katabi mo, tao ako. Totoo po yun in the last days. Ngayon, ganyan ang mga testing Ganyan ang testing ngayon, kuwari sa mga voice. Pero in the future, darating, tingnan nyo ngayon ang ating airlines. Emirates Airlines. Wala nang dadaan ka na lang, iniiskan na buong katawan mo, nakikita. Pati bilbil mo, maiiskan doon. Huwag kang uutot, gigreen yun. Grabe. Sabi ko nga, madedetect ba doon kung merong bato doon sa loob? Ganyan ngayon. Grabe, po. Kaya sa huling panahon ganyan, hindi mo alam ang tunay mong kausap. Even preaching the gospel. Ngayon, may AI na daw na nagpipreach sa Japan. That's AI. Ano ba ibig sabihin ng AI? Artificial. O yan. Sabihin sa katabi mo, hindi ka plastic. Hindi ka artificial.
Amen? We are created by God. Kita mong ginagawa ng demonyo, ginawa ka ng Diyos, gumagawa siya ng kaparehas mo. But praise and glory to God, when you are in the truth, you will always know the truth. Amen? Na kanino po ang katotohanan? Sabi ng John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So the Word of God, kapag narinig mo, do not harden your heart, but obey it immediately. Number 2, you need to act on His words and don't listen only. Ito po yung kanina, magkadugsong sila. Number 2, that you will know that you are ready to be harvested is you act on His words. Hindi ka lang nakikinig. May ginagawa mo pa yung salita ng Diyos. Ay ano po ba yung sinasabing ginagawa mo ang salita ng Diyos? Halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, love your enemy. Anong gagawin mo? Awayin mo lalo. Amen. Alam niyo po, ibig sabihin nun lang ng Panginoong Jesus, when He said, love your enemy, huwag ka magtanim ng galit sa puso. Sabihin mo, lahat ng galit, lagay kamay sa puso. Lahat ng galit, layas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ang hirap kaya ng kagalit mo, una, pamilya mo. Biyaya ng Diyos yan eh. So kung sa inyong pamilya merong mga alitan, ay ikaw ang blessed ng Lord, ikaw mag-pray, ikaw ang mag-unang move. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Amen? Hindi yung ikaw ang unang magmamatay, hindi naman ako may kasalanan. Hindi. Ikaw yung unang magpakumbaba, kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Regaluhan mo ngayong Pasko. Meron ka pang 2 buwan para mag-ipon. iPhone agad. Ay, pag hindi ka minahal niyan, may pa-iPhone ka. iPhone 4S. No, diba? At least iPhone. James 1:22-25. Ang gusto ng Diyos sa atin, nagmamatured. Sabi mo sa katabi mo, matured na ako. Yung iba, sabi nila, hindi, bago pa lang ako sa church. Alam niyo ba yung iba kung sino pa yung bago sa church? Ang maturity is not kung gaano ka nakatagal sa church. The maturity comes kung paano mo tinanggap ang salita ng Diyos. At nanampalataya, naniwala ka. Kahit ngayong araw na ito, ngayon ka palang nakarinig ng salita, at tinanggap mo na siya, nagmamatured na yan. Sabi ng salita ng Diyos, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Anong gagawin? Do what it says. Anyone who listen to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in a mirror and after looking at himself, he goes away immediately, forget what he looks like. Sino dito yung nagsasalamin? Yung may mirror. Bago umalis ng bahay, kahit winisikan mo lang yan, sinasalamin mo pa rin yan. Amen? Wow, fresh. Okay. Hindi ibig sabihin, nakalimutan mo na kung ano itsura. Ang ibig sabihin nito, ikaw na nilikha ng Diyos according to His image and likeness, nakakalimutan mo na ganun ang pagkakalikha sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan. Anak ka ni Lord. Sabi sa 25, whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they heard, but doing it. Ano mangyayari sa'yo? They will be blessed in what they do. Sometimes, kaya hindi na-bless ang ginagawa natin, baka nga nakakalimutan mo. Amen. Kung anong pinagagawa ng Diyos sa'yo. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust in the Word of God. Those who trust in the Lord, those who trust in His words, you will be amazed of the quality of life na meron ka. Amen. Ang Word po is absolutely dependable.
What do you mean by absolutely dependable? Ano ibig sabihin nun? Hindi lamang maaasahan, talagang. Ano yun? Talagang maaasahan. Absolutely. Wala kang magiging alinlangan. Walang magiging dalawang isip. Pag ba kayo pinatawag ni Sheikh Maktoum, bigyan kayo ng checking. 1 million dirhams. Will you trust in that letter? May dumating sa'yo. You are invited in the celebration of Dubai Run, Fun Run. Dahil mahilig kang tumakbo. Tumakbo palayo kay Lord. Hindi, tumakbo sa presensya ng Diyos. Di ba? Kung sakaling yung mga tao, bigyan ka ng ganun, maniniwala ka ba? If you know the person, you will trust him. You will believe if you're trusting the person, you will believe in him. Tama ba? Pag sinabi ng asawa mo, asawa, sa anniversary. Happy anniversary kay Jem at saka kay Jeremy. Ay, kay Jessica. Sabi ni Caleb kagabi, baby. Sabi ko, mukhang gusto na ni Caleb na kapatid. Diba? Pagka... Pagka na nga ako, yung may covenant. Ang tawag dyan, pagka kayo kinasal, may covenant kayo. Meaning, kung ano yung pinangako, kailangan gawin. Nasa sakop ng covenant ng marriage. Sumumpa ka. In sickness and diseases, nung magkasakit, iniwanan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka mangiiwan. Kung may sakit at karamdaman, pag-pray mo. Amen. Sickness and diseases, in poverty and in... hindi kasi ako nagsalita ng ganun eh. Ano yung sabi doon kay Eugene? In sickness and diseases. Sa Tagalog na lang. Richer or poorer. Ano yun? Hirap at ginawa. Diba? Till death do us part. Ginawa, pinatay agad. Yan pong covenant na yan ay hindi pwedeng ma-bypass. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, napakahirap ng mga divorce o ng, annulment. Pawalang bisa, mahirap. Hindi ang mawalang bisa. Parang sa Diyos, may covenant siya with Moses, with Abraham. That no one, walang pwedeng magpawalang bisa ng covenant niya kay Abraham. Ang tawag doon, covenant of love. Amen? At yan ay ibinigay din sa atin, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Number 3. You will know that you are ripe and ready for harvest if you respond on His call and in His command and do not ignore it. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, may tumatawag ba sa'yo? Sino dito pagka may tumatawag, sinasagot mo sa telepono, kling, 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 kling. Yung iba, tinitingnan muna kung sino yung natawag. Tama? Sino ba to? Ay, naku, kilala ko to. Parang may ibig sabihin to. Pero sa Lord, ang gusto niya, kapag ka meron siyang pagkatawag sa'yo, response on His call and on His command, may pinagagawa sa'yo. Do not ignore it. In Matthew 13, verse 27, Matthew 13, verse 37. The owner servants came to him and said, Sir, don't you sow good seed in your field? Saan nanggaling yung mga weeds? Bakit nagkaroon ng damo? Ang response pala sa calling ng Diyos, alam niyo po paano mo maano na nagre-response ka sa calling ng Lord? When you affirm your faith. Halimbawa, sinabi ng Lord sa'yo, you will share the gospel. Share the gospel. Paano mo magagawa, paano mo mapapatunayan na nag-response ka ng sharing ng gospel? Pag nag-share ka. Sa pamamagitan ng declaration. Sa pamamagitan ng affirmation. You speak the word. That is your response to the word. Hebrews 13, verse 5 and 6.
Okay, basahin natin. 1, 2, 3. And be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. Si dito na, What can mere mortals do ayan. to me? Amen. Sinong takot pag naubusan ng pera? Sabi sa katabi mo, huwag ka matakot. Eh, bayaran na kasi, maniningil na. Ako po nagpapasalamat talaga sa Lord. Pero alam niyo, mararanasan niyo din yung hindi na uubusan. Si Sheila Lynn nga, nananakawan pa eh. Pero naibabalik. O proteksyon ng kanang Panginoon. Pero yun nga, meron ka kasing, kailangan tapangan mo eh. Sabi mo sa katabi mo, maging matapang ka lang. Huwag kang maging matatakutin. Ngayon, ito po, sa mga nasa Pilipinas, at kahit dito, yung mga bata, huwag niyong i-involve sa Halloween. Please lang, kung kayo magulang, ang sabi ay ng teacher, ay hindi naman ikatatanggal niya sa school pag hindi yan sumali sa Halloween. Huwag niyo po ipasali. Alam niyo ba yung ini-involve nila sa kanila? You are a parent in Christ. Alam mo dapat kung saan lang involved ang anak mo. Eh, para baka humatanggal sa honor. Ay, ano bang honor yan? Para lang gagawin mong demonyo? Palalagyan mong sungay, yung mga bata. Tapos yung mga magulang tuwang-tuwa. Nung lumaking demonyo, galit na galit. Ay, sino sisisihin? Nakikita niya lagi yung picture niya, tuwang-tuwa yung mga magulang. Paalalahanan niyo po inyong mga anak. Kung malaki na yan, paalalahanan niyo, wag ma-involve. Pero kung mga bata pa, pakiusapan niyo po yung mga nag-aalaga doon, nagte-take care sa kanila. We are not participating anymore this Halloween. At wag na rin kayong manood ng mga horror movies. Baka may pinaplano na kayo next week. Manood tayo. Mag-movie tayo. Halloween takutin natin yung sarili natin. Kaya ho tayo naging matatakutin. Yan ang naging kinalakihan natin. Sa totoo lang, ang duwende napakaliit, pero takot ka. Kasi sabi mo, kasi nga pag natapakan mo, lumalaki yung paway. Ano, Mami Edith? Pag naiiyan. Ay, sino ba mga paihi-ihi dyan sa tabing bukid? Mami Edith, ang daming example yung panakuha mo, ha? Sabi ko lang, natapakan, ikaw naihiyan. Live po tayo ngayon. Okay. So, alam niyo po ba kung paano ka magre-response? While responding to God is very important, it is. Your response to God is saying no to devil. Amen. When you respond to God, yes, Lord, it's an implication that you are saying no to devil. Praise the Lord. Amen. Pagka sinabi ng Diyos sa'yo na pumunta ka, sabi mo, yes, Lord. Ay, ang implication niyan, you are saying, sabi ng devil, wag kang pumunta, sabi mo doon. Pag nag-yes ka kay Lord, ang implication nan, you are saying no to devil. So, it's important to respond to God. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-response ka kay Lord. Anong implication when you submit your life to God? When you submit your life to God, means you are resisting the devil. Alam niyo, laging may dalawang response yan. So when you face God, you are displacing the sin of this world. Diba? Kaya sabi no turning back. Ano yan? The cross before me. When you face the cross, anong response? Anong implication ng response na yon? Anong no turning back? When you face the cross, ibig sabihin, you are turning away from the world. Kaya nga, kapag ka sinasabing nagbabalik loob sa Diyos, hindi 360 degree, 180 lang. Sabi kasi nung iba, Lord,
Forgive me. Sa'yo na ako. Bumalik. Hindi na. When you say, I'm sorry, I'm facing God, you walk before God. Naiiwan yung mundo sa likuran mo. Amen? That's how you respond to God, and that you can say. Kaya mahalaga na nagre-respond sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, sasagot ka. Amen. Next is, para malaman if you are ready for harvest at hinog ka na, you vigorously. Sige nga kayo, 1, 2, 3. Naging tongue twister. Vigorously. Ano ba yan? Di ba vigorously yan? Vigorously ba yan? Ano pa ibig sabihin ng vigorous? I-google nyo mamaya. Ibig sabihin, tumayo ka ng may katagumpayan. Amen. You fight a good fight of faith. Hindi ho fight ng flesh. Tayo na nasa Panginoon Jesucristo, we do not wrestle against flesh. Hindi ka na nakikipag-away. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka makipag-away. Minsan, ang problema na sa atin, yung boss natin, galit na galit, inaway mo pa. Alam niyo po, sa totoo lang, pag ang amo ko, sumisigaw siya, tinitingnan ko lang siya sa mata. Hini-hypnotize ko. Hindi ako nakikipag-argue. Kasi hindi ka mananalo eh. Pero hindi ko rin sinabing tumahimik ka. Kasi kung tama naman ang ginagawa mo, siya mapapahiya dyan. But what Jesus is saying is, fight a good fight of faith and do not faint. In Matthew 13, 28 to 29, ano po sabi ng Diyos? An enemy did this, he replied. The servant asked him, do you want us to go and pull them up? Sabi nung mga Lord, puntahan na namin? Tirahin na namin? Putulan na namin ang ugat? Sabi doon, bunutin na yan. Mga buhok sa kilikili na yan. Sabi ng master, no. Kasi kapag pinull out mo yan, maapektuhan din yung width. Baka mabunot din. Sabi mo sa katabi mo, you just need to be still. If there are trouble, amen, o mga hindi favorable consequences sa buhay mo, huwag kang mag-retaliate. Yung iba, Kristiyano na, nagpapatulpo pa. Buti na nawala na ngayon, ha? Kasi ang naging solusyon noon, nung panahon na yun, si Tulfo, naririnig ko lagi. Pati tuloy ako, nakapakinig na kay Tulfo. Kasi, sabi ko, nasasolusyon na naman kasi talaga eh. Ang bilis pa. Tapos, naka-broadcast pa. Ang malala, yung problema nyo, broadcasted din. Yung mga dumi na dapat kayo-kayo lang nakakaalam. Kaya ang Bible very particular on that. Alam niyo po ba na ang word of the Lord, ayaw niya na ipapamalita mo pa ang karumihan ng iba. Kahit mahuli mong nagkakasala yan. Sabi ng Bible, wag mong ipamalita. Ikaw, kung ikaw ay spiritually matured, rebuke them with love. Ibig sabihin, hindi mo sasabihin sa kanya yung pagkakamali niya. Alam mo bang maling ginagawa? Hindi ganon. Ang pagtuturo, ganito, ang sabi kong ikaw spiritually matured, hindi mo ipapamukha sa kanya kasalanan niya. Rather, you give the proper word of God to feed them. Yung iba, nagkasala na, dinikdik pa, binaon pa, tinabunan pa. Ganyan po ako sa kapatid ko. Hindi kay Danessa. Marami akong kapatid eh. Yung kuya ko. Yung kuya ko noon na nagtatago. Dahil nga, basta may ginawa siya, nirat-rat ko ng salita ng Diyos. Alam mo bang mapupunta ka sa impyerno? Tat-tat-tat-tat. Lalo pong lumayo sa amin.
na ano ako kasi hindi ko naman makontak. Natakot din ako, baka sa halip na nakatulong yung Word of God, doon pa siya na desperate o kaya ano yun. Ano yung tinatawag ngayon na mga, ano yan? Yung mga sakit ngayon. Ngayon, ang daming klase ng sakit. Anxiety, mga ganyan. Depression, daming sakit ngayon. Praise God, sabi mo sa katabi mo, wala kang sakit. Ngayon, name it. May tawag sila dyan. But praise and glory to God. 1 Timothy 6, verse 12. Anak tayo. 1 Timothy 6, verse 12. Basahin natin, 1, 2, 3. Fight the good fight of faith. Anong kailangan mo gawin? Take hold of the eternal life to which you were called when you were made your confession in the presence of many witnesses. Amen. Saan ka daw mananangan? Panghawakan mo ay yung eternal life na meron ka. Abay, baka mawala. Hindi humawala yan. Basta kailangan, pag sinabing fight the good fight of faith, it's not that you are fighting against them, but you are fighting with your knees. Alam niyo bang ganito ang soldier? Ang soldier, sino ditong CAT? Diba? May iba pa, hindi lang CAT, Kuya Eugene. Ang tawag sa inyo? ROTC. Sino mga nag-ROTC? Kayo ba, pag may sinabi yung commander, sumusunod? Hindi. Sabi nung ano ba yun? Liko sa kanan! Kanan! Nalilito, saan ba yung kanan? Saan yung kaliwa? Pagka nagkamali ka, papupusapin ka! Tama ba? Bakit sinasanay ka na kung ano yung command, yun yung susundin mo? Kahit na, di ba, kaya nga maraming mga sacrificial na mga soldier. Alam niyo ba, isa sa pinaka mataas na ma-achieve ng isang soldier ay kapag naisakripisyo nila ang kanilang buhay sa kaligtasan ng marami. Hindi na sila marirewardan doon, patay na eh. Hindi na sila marirewardan doon, but they will be highly honored. Kaya ang buhay natin, tayo po, hindi dapat tayo, sabi sa katabi mo, huwag tayong tamad. We are a soldier in God's army. May pinagagawa po si Lord sa atin. Amen. At para mapagtagumpayan mo ang iyong buhay, magsipag ka na i-trained ang pananampalataya mo. Paano mo matitrain ang iyong faith? Hearing and hearing the Word of God. O paano mo mapapagtagumpayan ang mga temptation? You submit before God. Sabihin, alamin mo, ano ba yung nakakalugod sa Diyos? Amen? Pag sinabi bang mag-pray, okay, inutusan tayo na mag-pray, o mag-pray, sabi mo, hindi, pagod ako eh. Ba't natawa ka? Ang isa naman sa kalaban ng vigorously fighting a good fight of faith, alam niyo po, ng victory, is complain. Pag naman tayo ay mareklamo, or anong tawag sa complain? Yung may nakaset na ngang gagawin, ayaw mong sundin, nagko-complain ka pa. Eh bakit hindi na lang kasi ginawa ng Diyos na maayos ang mundo? Marunong ka pa kay Lord. Ginawa ho ng Diyos na maayos ang mundo. Alam niyo kung bakit tayo nagkaganto ngayon? Consequence ito ng kasalanan. Amen. Huwag nating isipin na ang Diyos ay hindi gagawa ng parang ika-iinsulto niya. No, God knows what He is doing. And He knows perfectly na ikaw ay dinesign niya according to His image and likeness. At napakaganda ng design ng Diyos sa'yo. Si Jesus po ay perfect example of a true soldier. Tingnan natin Isaiah 53 verse 1. Ang sabi po ni Isaiah, yet it pleased the Lord to bruise him. Imagine, Diyos. Kanina inaawit natin, hari ng mga hari, King of kings, Lord of lords. Pero anong nangyari? Nagpabugbog po siya. Tinanggap niya lahat ng sakit
Isaiah 53 verse 5. Ang sabi doon, He put him to grief. Hinayaan, inallowed ng Diyos na siya ay masugatan, na siya ay mapahiya, na i-offer ang Panginoong Jesus para sa kasalanan natin. He shall see his seed. He shall prolong his days. And the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Tayo po ay resulta ng travel o ng paghihirap ng kaluluwa ng Panginoong Jesus. At hindi na nais ng Diyos na ikaw ay naghihirap din. Amen. Glory ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Hebrews 12:2. So ano kailangan mo gawin? You stand still and do not choose to faint. Letter E is endure hardship and do not give up. Marami sa atin, pag nahirapan na, give up na. Sabi sa katabi mo, huwag ka mag-give up. Minsan nga, mas madaling i-give up yung pananampalataya eh. Kesa i-give up yung pagkakasala. Pero hindi ho. The power of the Holy Spirit is always with you. Let me just read 2 Timothy 2:3. 2 Timothy 2:3. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. S is share the gospel boldly and never get tired. Share the gospel boldly and never get tired. The most precious and influential people in the sight of God are soul winners. Ibig sabihin, nagsishare ng kanyang gospel. As a soul winner, ang defense natin walang iba kundi ang Panginoon. Kaya alam niyo po, napakasarap makita na ang church nag-move sa discipleship. Meaning, you are winning soul. Nagdadala ka. Hindi ka lang ma-attend, kundi nakukultivate sa heart mo na you want to be a part of what Jesus Christ's purpose is. Amen? Kaya po sa anniversary, ito po ang dalangin namin. Lahat po tayo, mag-invite po tayo sa anniversary. Sa November 24. Magdala tayo. Sabi ko nga, hindi mo role na baguhin siya or tingnan kung maganda o masama ang buhay niya. Hindi. Ang pinaka-role natin, mag-invite. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. November 24. And last, T, harvest. Triumphantly waiting on the harvest and do not take it lightly. Triumphantly waiting on the harvest and do not take it lightly. Philippians 4:8. Alam niyo po, ang battle ng isang Kristiyano ay wala sa physical, kundi palaging nasa mind. The battle is always in our mind. So finally, ito po yung gustong ipalagay sa'yo ng Diyos sa iyong isip. Finally, brothers, alin daw? Whatever is true. Alin pa? Whatever is noble. Ano pa? Whatever is right. Ano pa? Whatever is pure. Ano pa? Ano meron pa ba? Whatever is admirable. Ano daw yon? If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan daw ang isipin mo palagi. Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan mong pangit. Wala namang gagawa yun. Huwag mo nang isipin kung ano yung hindi mo nagawa at pinanghinayangan mo. Always keep this in your mind. Nandito ang tunay na triumphantly waiting in the Lord. And with this, sabi sa katabi mo, do not fear of your future. Marami tayo dito mga OFW. Kaya tayo nandito ay para sa future ng ating mga pamilya, ng mga anak natin. Pero wag niyo po ikatakot yun. Kapag nasa Panginoon ka, ang Diyos ang mag-iingat ng future nila. Ang dami lang mga educational plan ngayon. Noong unang panahon, bumili ng mga educational plan na wala na. Pero yung assurance ng Diyos
wala na tayo dito, nandito pa yung anak mo, ang Diyos, hindi siya mawawala sa anak mo. Tayo pong lahat ay magsitayo. And I pray that every one of us are ready to be harvested. Number 1, you hear His voice and do not harden your heart. Act on His word and don't listen only. Response on His call and command, do not ignore it. And vigorously fight a good fight of faith. Do not faint. Endure hardship and do not give up. Share the gospel boldly and never get tired. Triumphantly wait on the harvest. Hallelujah. At maging excited po tayo. Ganyan po ang mangyayari sa huling panahon. Sa mga naghihintay sa Panginoong Hesukristo, ginagawa mo ang kanyang kalooban. At kung sa tingin mo ngayon, merong gustong ipagawa ang Diyos sa'yo dyan, na parang sabi mo, parang yun yung gustong i-deal ng Holy Spirit sa'yo ngayon, you pray it before the Lord. Hingin mo sa Kanya, halimbawa, hindi ka pa nakakapag-share ng gospel, you ask the Lord to strengthen you in sharing the gospel. Naiinip ka palagi o parang hindi mo makita na yung buhay mo ay gagamitin ng Diyos. Kapatid, mag-response ka sa calling niya. Kasi pag nagpagamit ka sa Diyos, ibig sabihin, tinatalikuran mo na magamit ka ng kaaway. You vigorously fight a good fight of faith. Hallelujah. Lahat ito magagawa po ng Panginoon sa buhay mo. But you need to stand still and pray to God na samahan ka niya. At wag ho nating baliwalain sa mga oras na ito at panahon na parating ang service natin sa Diyos. Napakahalaga ngayon yung ating midweek, ating Sunday service. Ito na lang. Darating ang panahon that the famine will come, not the famine ng makakain or scarcity ng material na bagay, but the famine of the Word of God. Gusto mo magsimba pero walang church. Kaya habang mayroon pang lugar, habang may panahon pa tayo, opportunity para sa Lord, we'll do it with all our heart. Amen? Tayo po umawit at tayo mananalangin. Again, ano bang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo ngayon? Napalakasin niya sa iyong puso. You pray it before the Lord. Sirerebusha kababahan